Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng mga Pisces. This is general reading. Monthly reading para sa lahat ng Pisces for the month of May of 2025. So, tingnan natin Pisces, ano ba ang messages, vibration, messages para sa inyo. Okay, Pisces, kumuha tayo dito ng one card para sa lahat ng Pisces. Wow! First card mo, Pisces, is Goddess of the Moon. It's Empress energy. It's number 7. It's the Moon. Sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na for the month of May, kinakailangan mong maging totoo sa iyong sarili. Be true to yourself. Be true to your emotion, to your feelings. Marami kang, kumbaga, kinakatakutan sa buhay. Hindi lang ngayong buwan na to or ngayong araw na to. Sinasabi ng bara sa'yo, marami kang fears, mga regrets sa buhay. So, sinasabi ng Goddess of the Moon na to na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, lalo na sa buwan na to. If in case may mga decision making ka ngayong buwan na to, maging careful ka sa mga decision making mo kasi baka emotion mo lang yan na sinusunod mo. So, iwasan mo, Pisces, iwasan mo yung sobrang pagiging emosyonal sa buwan na to. Okay? Iwasan natin yung sobrang pagiging emosyonal, lalo na kung may hinihintay ka, like naghihintay ka ng sulat, ng email, ng chat, ng confirmation, or kung ano man siya na hinihintay mo, make sure na maging mapagpasensya tayo. Okay. Second deck tayo, Pisces. Okay, kumuha tayo dito ng one card. Okay, so forgiveness. Wow. Okay. Sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na sa buwan na to, maraming mangyayari sa buhay mo na siguro marirealize mo na it's better to forgive, it's better to let go, than to keep it in your heart, diba? Inside your heart. So, nakikita ko sa'yo dito na patawarin mo una yung sarili mo sa mga mistakes mo, sa mga pagkakamali mo. Patawarin mo yung ibang tao kahit hindi sila humihingi ng tawad sa'yo. And nakikita ko sa'yo dito, once na nakapagpatawad ka, once na nawala na yung mga galit dyan sa puso mo, magiging maaliwalas na yung takbo ng buhay mo. Kasi wala nang sagabal wala nang nag-hold back sa'yo. 'Di ba? Kasi parang, halimbawa sa ngayon, kung meron kang tao na kinaiinisan, nag-hold back ka pa rin, 'di ba? Hindi 100% man nagiging, like sa family yan, kung may mga kaaway sa pamilya, pag may okasyon, di ba, kailangan iwasan, hindi dadalo kasi nandun yung kaaway. Like dito sa baraha mo, sinasabi Pisces na, forgive yourself, forgive someone, just be true to yourself, okay? Just let go, let God, let it flow. Okay. Third deck tayo, guys. Ang dami kong card ngayon na buwan na to na gagamitin. Okay. Next is, let yourself feel all your emotions. So, yun. Goddess of the Moon to feelings and emotions. So, sa buwan na to, sinasabi sa'yo, Pisces, na hayaan mo ang sarili mo. Hayaan mo ang puso mo na maramdaman lahat ng emotions na yan. Okay? And dito sinasabi na your entire rainbow spectrum of feelings is sending you important message and guidance. Diba? So, ibig sabihin, hayaan daw natin lahat ng emotion na mararamdaman natin. Kung halimbawa, malungkot ka, masaya ka, galante ka, kuripot ka. Parang gano'n. Kung gusto mo man libre, gusto mong magtipid, ikaw ang may hawak niyan. Okay? Let yourself feel all your emotion. Kasi, sinasabi na lahat daw ng nararamdaman mo sa ngayon
ay may dahilan yan. Okay? Bakit ka emotional? Kasi may dahilan. Okay? So, yun. Pisces, tingnan natin. I hope na maganda ang baraha mo dito sa 4th deck natin. Naka 4th deck na tayo. Ang dulas ng mesa ko, guys. Okay, first card and second card tayo. Pisces, congratulations. Talagang i-congratulate kita kasi bakit? Tingnan mo to. Ace of Pentacles, sinasabi na may mahahawakan kang pera. It's a lump sum of money. Sinasabi ng baraha dito, kung makikita mo, meron ditong open na gateway. Merong open na door. Or open siya na pathway. Sinasabi ng baraha, isang magbubukas na pathway, journey, blessings, abundance. It's either job, career, feelings, emotion. Ano man itong magbubukas sa'yo, pero literal money siya kasi pentacle siya, tangible, materials talaga. Earthly things, sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng may mag-offer sa'yo ng trabaho, posibleng may mag-offer sa'yo ng pera, may magbayad ng utang, posibleng tataas yung sweldo mo, may revenue, may matatanggap kang pera. Kung may trabaho ka, usual na every month makakatanggap pa talaga ng Ace of Pentacles. Pero kung wala, pwedeng unexpected siya. Okay? So, dito sinasabi na may pera kang mahahawakan sa buwan na to. Next card natin is 10 of Pentacles. So, resonated siya dito. Sinasabi ng baraha na malaking halagang pera to na mahahawakan with 10. Maybe 100,000, 1,000, 10,000, 1 million, 10 million, parang ganun. So, nakikita ko sure dito na it's a lump sum of money, it's windfall, pwedeng unexpected or expected siya. So, pwede din na these two cards ay nagsasabi na kung ano man itong ginagawa mo or sisimulan mo ngayong Mayo na to, eto ay magdadala sa'yo ng sobra-sobrang pera. Okay? Eto yung magiging pathway patungo sa 10 of Pentacles. Okay, wow. Next two cards natin, Pisces, is 3 of Pentacles and then Magician. Ganun din, pera na naman. Dito sa 3 of Pentacles, it's all about business, collaboration, partnership, all about wedding, anniversaries, friendship, acquaintance, reunion, all about student-teachers relationship, all about professionals like engineers, ano pa ba, abogado. So, nakikita ko sure dito, pwedeng ikaw ay makakatagpo, unexpected, okay, isang milagro. Ang posibleng darating sa'yo, Pisces, makakatagpo ka ng mga like-minded individuals, connection. So, ibig sabihin, may mga taong papasok sa buhay mo, Pisces, na sila ay magdadala sa'yo ng sobra-sobrang peace and harmony. So, nakikita ko sir dito isang unexpected collaboration, partnership, partner with someone na unexpected na parang feeling mo, hindi ko talaga siya ini-expect na magiging kakampi ko, kaibigan ko, parang ganon. Wow! Victory and success, recognition, awards, rewards, diba? Lump sum of money. Nakikita mo ba to? Sinasabi ng baraha sa'yo dito, in terms of money, Pisces, nakakaloka. Ano ba yung ginawa mo sa past life mo? Kasi, kung makikita mo dito, sobrang successful to eh. Eto yung eto yung homecoming, like yung mga iba na OFW na matagal na ng ibang bansa. Nag-homecoming siya na sobrang successful na siya. Parang ganun to eh. Pwede may salary increase, higher position, may magiging CEO, may magiging boss, manager, parang ganyan. Maraming mga tao ang ma-amaze sa'yo, okay? So, your victory, yung victory mo siya yung magsusumigaw sa buong mundo. Or even sa kung nasaan ka man sa ngayon, etong victory mo siya yung parang sinasabi na hindi mo kailangan ipagyabang yung meron ka. Kasi, mismong yung success mo, siya yung magsusumigaw
kung ano yung success na mayroon ka sa ngayon. Wow! Ang ganda ng baraha mo, sobra talaga. Nakakaloka. Pwede din dito, pwedeng yung taong ito na unexpected na mamimet mo, ay posibleng sila ang makakatulong sa'yo para mas tumatag pa yung foundation mo financially, or sila yung mga taong pwedeng makatulong sa'yo para makuha mo talaga yung pinakarurok ng tagumpay. Okay. Nakakaloka ka, Pisces. Bakit ganun? Congratulations sa inyo. Nakakaloka. Ito lang yung first reading ko na sobrang positive, sobrang light ng energy, na parang, alam mo yun, walang negative eh. And lahat pera. Oh, 'di ba? Sabi dito sa iyo, Pisces, marami kang pinagdaanan. Maybe 5 decades, 5 years ago, 5 months ago, ano man itong pinagdaanan mong financial problem. So maybe last year siguro hindi stable yung takbo ng pera mo, but now sinasabi na you will go outside from that situation and magiging financially strong, financially capable ka sa kung ano man na financial scarcity or poverty na pinagdaanan mo for several years. Wow. Diba? Pisces, sinasabi ng baraha, pwedeng may magta-travel sa inyo. It's because of money, because of business, or because of work or career. So, pwedeng may pupunta ng ibang bansa, pwedeng yung iba nasa Pilipinas lang, pwedeng lilipat sila ng trabaho, literal ng company, ng department, ng like place of work. Dito sinasabi kasama ang buong pamilya, 'di ba? So isasama mo ang buong pamilya mo para doon sa relocation or travel or sa movement na to. Okay? So nakikita ko sa iyo dito na magiging sobrang busy ka this month of May. Okay? So comment down below if you resonated, kasi Pisces, sinasabi ng baraha sa iyo dito, in order for you to get this Queen of Wands, in order for you to be financially free, financially independent, talagang magiging sobrang workaholic ka, 'di ba? Sa buong buwan ng May, nakikita ko sa iyo na wala kang gagawin kundi magtrabaho, trabaho. So, marami kang obligations, like dito kung halimbawa na promote ka, tumaas yung posisyon sa trabaho or yung obligasyon, syempre magiging sobrang busy ka. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!